Malamig ang panahon, umaambon sa labas at maliwanag ang buwan. Ako si Arman, lumaki sa Maynila. Pero dito ipinanganak sa probinsya ng mga magulang ko. Lumuwas daw kami sa Maynila nung ako ay ipinanganak. Ang dahilan ay hindi ko masasagot. Dahil sa tuwing tinatanong ko si mama at papa, ang sagot lang nila sa akin ay, mas marami raw trabaho sa Maynila, kung saan ay totoo din naman. Pero parang may gumugulo pa rin sa isip ko, kasi simula ng bata pa kami. Hindi nababanggit sa amin nila mama at papa, ang mga lolo at lola ko. Di ko alam kung ito ba ang naging dahilan ng pag-alis namin sa probinsya. Ayaw kong mag-isip ng kung ano pero hindi ko maiwasan. Kaya nga napagpasyahan namin ng kapatid ko na bumalik sa probinsya nila mama at papa. Dahil sa kasamaang palad ay pumanaw na ang aming mga magulang. Si papa ay naaksidente sa minamaneho niyang truck at ilang buwan lang nang mamatay si papa. Sumunod din si mama sa sobrang lungkot ng pagkawala ni papa. Dalawa na lang kami ng kapatid ko ang naiwan. Ako ay nagtatrabaho sa isang call center company. Ang kapatid ko naman ay nag-aaral pa sa kolehiyo ng kursong engineering. Napagpasyahan naming bumalik sa probinsya dahil doon na lang ang natitira naming mga kamag-anak. Pero di ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Dahil ang huling habilin ng mama ko bago siya pumanaw ay, wag na wag kaming pupunta sa probinsya kahit anuman ang mangyari. Niisip ko kung ano ba talaga ang nangyari sa pamilya ng mga magulang namin. At bakit ganoon na lang ang pagbawal sa amin ni mama. Nag-leave ako sa trabaho ko at ang kapatid ko naman ay walang pasok. Dahil sa semesterial break nila. May kalayuan ng probinsya, kailangan naming sumakay ng bus at barko para makatawid at bangkan man patungo sa isla. Halos 2 araw ang biyahe namin at sobrang pagod na kami. Ngunit namangha kami sa aming nakita, sobrang ganda ng tanawin. Masasabi mong isa talagang probinsya. Malayo sa ingay at mga huni ng ibon lang ang maririnig mo. Sa pagdaong pa lang namin ay nakadama ako ng ginaw. Para bang ang hangin sa islang ito ay napakasariwa. Magtatakip silim na rin kasi kaya siguro ganoon. Wala pa kaming kakilala sa lugar kaya nagtanong-tanong muna kami. Nagulat naman kami dahil kilalang kilala ang mga lolo at lola namin. Pero di ko alam kung guni-guni ko lang. Dahil napansin ko noong nalaman nila na kami ay mga apo nila lolo at lola. Ay parang nakaramdam sila ng takot na di ko mapaliwanag. Hindi ko na lang pinansin yon at binaliwala ko na lamang. Ang mahalaga makakarating na kami sa lugar nila lolo at lola. Medyo may kalayuan ang lugar ng mga lolo at lola namin. Dahil kinailangan pa naming tumawid ng ilog, maglakad ng ilang kilometro, at sumakay sa karosa na hila-hila ng kalabaw. Nakakapagod pero masaya ang ganitong karanasan, ang nasa isip ko. Nang dumating na kami sa bahay ng lolo at lola namin ay medyo namangha kami. Dahil ang ganda ng bahay nila, gawa lahat sa kahoy at overlooking view sa dagat. Masaya kaming tinanggap ng mga kamag-anak namin, si lola ay medyo may katandaan na at hirap na maglakad. Ang lolo naman ay malakas pa at makisig pero makikita mo pa rin ang katandaan sa kanyang mga mukha. Ang pinagtataka ko lang nang dumating kami ay, para bang alam na nila na darating kami. Yung mga expressions nila ay di mo akalaing matagal kaming di nagkita, pero di ko na lang pinansin yon. Napatagal ang aming kwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aming buhay at kung ano-ano pa. Noong kakain na kami ay namangha ako sa ulam. First time kong makakita ng ganoong mga isda. Sa ilog raw nahuhuli at dalag raw ang tawag nila sa isda na yon. Habang kumakain kami ay tuloy pa rin ang kwentuhan namin. Noong matapos na kaming kumain,
Nagpaalam na ako sa lolo at lola ko na mauuna na ako matulog. Dahil puyat pa at pagod sa sobrang tagal ng biyahe. Ang kapatid ko naman ay di pa raw matutulog, kaya iniwan ko na sila at umakyat na sa kwarto. Umaambon sa mga oras na iyon at maliwanag ang buwan na naaninag ko sa malaking bintana. Ilang segundo akong napatitig sa bilog na buwan, napakaliwanag nito. Pero kailangan ko na matulog dahil antok na talaga ako. Kaya sinara ko na ang bintana at nahiga na. Maya-maya ay dumating na rin ang kapatid ko at humiga na, pinaakyat na raw siya dahil may gagawin pa raw sila lolo at lola. Sa isip ko, anong gagawin nila maghahating gabi na? Subaybayan ang mga susunod na kabanata tungkol sa kwento ni Arman.